Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. The West Philippine Sea is a sanctuary of life, an irreplaceable part of our natural heritage, and a testament to the richness of our seas. Here, within the Coral Triangle, lies one of the world's most biodiverse ecosystems. Over 500 coral species thrive here, creating habitats for countless fish and marine creatures. These reefs not only support diverse life, but also protect our coastlines and sustain our people. Our seas are home to prized fish like tuna and sardines, supporting local communities and feeding nations. This wealth in our waters reaches beyond our shores, making its protection a shared responsibility. The seagrass beds and mangrove forests here serve as nurseries for marine life and are crucial in our fight against climate change, capturing carbon and nurturing life. Here, dolphins, whales, and the endangered dugong find a haven. Preserving these waters protect not only our biodiversity, but also our legacy of unique marine life. As guardians of our seas, the Armed Forces of the Philippines stands watch, committed to protecting these waters against the threats of illegal fishing, habitat destruction, and other harmful activities. But the call to protect extends beyond us. It's a responsibility we all share. The West Philippine Sea is not just a place. It's a part of who we are, a source of life and future for all. Together, let's ensure its protection for the generations to come. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa Inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. Ating pakinggan ang mga impormasyon at balita sa kasalukuyang kaganapan sa ating bansa. Dito sa programang Kumusta Pilipinas? Hosted by Major Mark Anthony Cardenosa, Philippine Army, and Airman First Class and Glenn Guljan, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, dito sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Mapagpalang araw sa ating mga masugli taga-subaybay at tagapakinig sa ating himpilan ng radyo. Oras sa pulungan ay ganap ng alas 10, 7 na po, 7 minutes makalipas ang alas 10 ng umaga. Mababayan muli po tayong magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa ating programang maghatid sa inyo ng mga balita at impormasyon saan mangdako ng ating bansa, mangungumusta po sa inyo at mangungumusta sa kalagayan ng ating inang bayan. Mga babayan, ako po yung lingkod, katropang Glenn Gulchan at ito po ang programang Kumusta Pilipinas?
Mga taga-subaybay, araw po ngayon ng Martes, ika-29, 29 na ba? 28. Ano, ng buwan ng July, taong 2025. Mababayan, samahan niyo po ako sa loob ng isang oras dahil ngayon pong umaga isa pong special na episode ng programang Kumusta Pilipinas ang inyo pong matutunghayan dahil ating pong bibigyang pansin ang isa sa mga unit o group ng ating pong Civil Relations Service Armed Forces of the Philippines upang ipabatid sa ating mga babayan, especially dito sa National Capital Region, ang mga kasalukuyang aktibidades at mga panukala para po sa ating patuloy na pagsiservisyo sa ating pong mamamayang Pilipino. Antabayanan niyo po yan mamaya dahil makasama po natin ang ating 7th Civil Relations Group Commander at ating po makikilala mamaya, maya-maya mga babayan. Sa ngayon po mga babayan ay nais po namin kayong batiin sa pong mapagpalang umaga sa ngalan po ng aming Station Manager Colonel Franzel Margaret Padilla, Philippine Army, at ang aming Deputy Group Commander Major Mark Anthony Carlos sa Philippine Army. Ay binabati po namin kayo sa pong mapagpalang araw ng Martes. And also happy morning sa aming pong commander ng Civil Relations Group, Civil Relations Service Armed Forces of the Philippines. Sa panguna po yan ni Major General Oliver C. Makiling, Philippine Army, sir. Magandang umaga sa tulong at katuwang ng aming pong Deputy Commander, Brigadier General Medel M. Aguilar of Philippine Army, na kung saan ay patuloy pong inaalayan ng ating pong Chief of Staff CRS, Colonel Marlu Patria, Philippine Army. And sa ating po mga manggagawa, sa ating mga katropa, enlisted personnel officers and civilian human resource ng ating pong Armed Forces of the Philippines, mapagpalang araw po sa ating lahat. At mababayan, ngayon po ay araw ng Martes at ikangay katatapos lang kahapon ng ating pong ika-4 na sona ng ating pong mahal na Pangulo. Sa kanya pong ikangay mahigit 3 taong serbisyo sa ating pong bansa. Kaya mga bayan, para po sa kalaman ng ating mga taga-subaybay ay marami tayong mga inantabayan ng mga nais may pabot, accomplishments ng ating Pangulo at ng ating pong pamalaan para sa ating mga babayan. And ating pong alamin yan later on, and especially ay patuloy din po kami maghatid sa inyo ng mga updates and activities na sinasagawa po ng ating pong Armed Forces of the Philippines through the 7th CRG, Civil Relations Group, dito po sa ating National Capital Region. Mababayan, sa ating mga babayan ngayon po ay patuloy pa rin po tayo nakaranas ng pabigla-biglang pagbuhos ng ulan. And ikangay meron na tayong nararanasang pagsikat ng araw. However, ay maya-maya nawawala dahil nga na rin sa ikangay ating pong naranasang pabago-bago na panahon. And mamaya po mga bayan, tabianan po natin at makakakinig po tayo ng ulat ng pag-asa ng weather specialist report po natin para po sa ating patuloy na pagbabantay sa sitwasyon ng ating pong panahon. Iulat po natin yan and naka-standby po dyan ang ating pong report para po sa kalaman ng ating pong mga mamamayang Pilipino. And anyways, mga bayan, sa ating pong patuloy na pagbabalita ay nais po munang batiin ang ating mga viewers who are watching online na nakatutok at nakasubaybay ngayon dito po sa ating pong Facebook live streaming. And mga bayan, aside from our AFP Radio DWW 1134 kHz sa AM, tayo po live na napapanood sa ating Facebook live streaming sa AFP Radio DWWD. At live din po tayong nasusubaybayan sa iba't ibang radio station partners nationwide. Kaya tutok po kayo mga babayan dahil pagdating po sa mga balita patungkol sa ating Armed Forces of the Philippines ay kami po inyong makaagapay. At kawatuan niyo po kami dyan. At hindi po tayo magsasawang i-update kayo patungkol sa mga programa at hakbang nito para po sa ating patuloy na pagsusumikap na maisakatuparan ang patuloy na kapayapaan at kaunlaran at patuloy na pangangalaga ng ating pong karagatan, especially po dyan sa ating pong pinanggalabang West Philippine Sea.
At mga bayan, ngayon pong umaga ay para po sa ating pagpapatuloy ng mga balita, ay atin po munang bigyang pansin. Ito pong weather update para po sa ating lahat. And as we are experiencing various changes sa ating pong panahon, ay titilang ulan at mag-iinit, and after that uulan na naman. Ay ating pong bigyang pansin ito para po sa patuloy po nating pagbabantay at patuloy na kaalaman sa kasulukuyang panahon na ating pong nararanasan. At ngayon po ay ating pong mapapakinggan ang ulat na ito from our weather update ng ating pong mga katropa dyan sa Pag-asa Weather Forecast Center. At kasama natin dyan ang ating weather specialist, Miss Chanel Dominguez. At yan po ay ating pong buong mapapakinggan sa ulat po ng ating katropa from Pag-asa, si Miss Chanel Dominguez. Miss Chanel, magandang umaga. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, July 29, 2025. Kanina 4 a.m. naglabas tayo ng thunderstorm advisory. Galing po ito sa NCR-PRSD. Inaasahan po natin yung mga pag-ulan lalo na dito sa may Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga. Posible itong tumagal ng susunod na 2 oras. Para po sa next update natin, dito sa mga nilalabas natin thunderstorm advisory at mga heavy rainfall advisory po natin, ugaliin po natin i-check ang panahon.gov.ph. Para naman sa ating satellite imagery, kung matatandaan po natin, meron tayong 2 bagyo dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Nasa labas na ito ng monitoring domain ng Pag-asa, pero dahil dito po sa 2 bagyo, nag-e-enhance pa rin ito ng southwest monsoon or habagat na umiiral dito sa buong bansa pa rin naman natin. Pero inaasahan po natin, yung mga pag-ulan ay maitatala natin, lalo na dito sa western section ng Luzon. Kaninang 5 a.m. naglabas po tayo ng weather advisory hinggil sa magiging ulan nitong southwest monsoon, lalo na dito sa western section ng Luzon. Pero kung makatatandaan po natin, magkaiba po ang weather advisory at ang heavy rainfall warning. Kung makikita natin, 50 to 100 millimeters of rainfall ay yellow. At iba po ito dito sa yellow warning na nilalabas po natin kapag meron po tayong heavy rainfall warning. So, huwag po natin gawing basehan ng class suspension ng ating weather advisory. Pero kung makikita natin, 50 to 100 millimeters of rain ang inaasahan natin dito sa may Zambales, Bataan, Pangasinan, Benguet, La Union, Ilocos Sur, Abra at Ilocos Norte. Dahil na rin sa mga sunod-sunod na pag-ulan natin ng mga nakaraang araw, saturated na rin po yung ating mga kalupaan. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan dahil po sa mga pagbanta, mga pagbaha pa rin at mga pagguho ng lupa. Bukas naman, inaasahan natin, hihina na rin yung epekto netong southwest monsoon natin. Kung makikita natin, nabawasan na rin yung makakaroon ng mga significant rainfall. At inaasahan na lang natin ito dito sa may Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union at Benguet. Pero inaasahan pa rin po natin, 50 to 100 millimeters of rain pa rin po ito, mataas pa rin po ito. So iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan. Para sa magiging panahon natin ngayong araw, inaasahan natin patuloy na magkakaranas ng maulap na papawirin na may mga occasional rains, yung mga paminsan-minsan bugso na pag-ulan, lalo na dito sa western section ng Luzon. Kung makikita din natin, inaasahan pa rin natin buong Luzon natin, makakaranas pa rin naman ng mga ulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan, kasama na ang Metro Manila. Pero para naman dito sa Mimaropa at Bicol Region, inaasahan natin magiging maaliwalas ang kanilang panahon. Pero asahan din natin mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, lalo na sa madaling araw, sa hapon at sa gabi, dulot pa rin naman ito ng habagat. Agwat ng temperatura for Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius, Lawag, 25 to 28 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ng 27 to 32 degrees Celsius, Baguio, 17 to 20 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 29 degrees Celsius at Legazpi, 27 to 33 degrees Celsius.
Para naman dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, kung makikita natin, makakaranas naman tayo ng maaliwalas na panahon. Pero asahan natin, magiging mainit at maalinsangan po, lalo na sa tanghali hanggang hapon. May epekto pa rin naman po yung southwest monsoon natin dito sa may Visayas at Mindanao. Pero hindi na po ito magdadala ng mga significant rainfall, pero inaasahan natin, magdadala po ito ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan pagdating sa madaling araw, sa hapon at sa gabi po natin. So iba yung pag-iingat para sa ating mga kababayan at magdala po tayo ng payong pananggalang sa init, lalo na sa umaga, at pananggalang sa ulan, lalo na po sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Kalayaan ay nasa Puerto Princesa, 24 to 33 degrees Celsius, Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius, Tacloban, 28 to 34 degrees Celsius. For Cebu, asahan natin na 27 to 33 degrees Celsius, Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius, Cagayan de Oro, 24 to 34 degrees Celsius, at Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Meron po tayong nilabas na gale warning kaninang 5 a.m. at dito ito sa coastal waters ng Batanes, Babuyan Islands at northern coast ng Ilocos Norte. So pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin, lalo na po yung mga sasakyan maliit pandagat at mga mangingisda po natin na delikado po pumalaot dito po sa nasabi po nating coastal waters. Ang sunrise mamaya ay 5:39 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:26 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Maraming salamat, Ms. Janelle Dominguez. Ayan po ang ulat ng ating weather specialist from Pag-asa DOST Forecasting Center. At mga bangayan, sa ating patuloy na paghatid ng mga balita, ang ating pong bibigyang pansin ang naging pahayag o naging tagapagsalita ng ating pong naging pahayag ng ating pong mahal na Pangulo regarding po dito sa kanya pong ika-4 na zona kahapon. At mga bayan, marami po tayong mga inaantabyan ng mga programa at panukala ng ating pong Pangulo, lalong-lalo po sa ngayon ay ikangay na sa mahigit ikatlong taon na ng ating pong pagsiservisyo ng ating mahal na Pangulo bilang isang ating pong ikangay ama ng ating pong bansa. At ngayon po mga bayan, para po sa kalaman natin, ating pong himay-himayin ito pong managing pahayag ng ating Pangulo, lalong-lalo po pagdating sa trabaho, ay sa naging pahayag po ng ating Pangulo na kung saan tiniyak po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsusulong ng kapakanan ng mga mamayang Pilipino at lalong-lalo po ito pong mga pampublikong guro sa ating pong bansa. Kabilang po dyan mga babayan, ang pagpapagaan ng kanilang trabaho, pagtataas ng benepisyo at sahod, at pagpapalawak ng mga oportunidad sa kanila pong karera. Yan po ang isa sa naging State of the Nation Address ng ating pong Pangulo. Kaya binigyang din po ng ating pong Pangulo na ang mga guro ang puso ng sistemang pang-edukasyon. Kaya sa kabuuan mga babayan, ay sinusulong po ng ating administrasyon ng ating Pangulong Marcos ang mas makataong kalagayan para sa ating mga guro bilang bahagi ng mas malawak na layunin na itaas ang kalidad ng edukasyon at palakasin ang sektor ng edukasyon sa ating pong bansa. And ito po ay isa sa kanya pong naging pahayag kahapon. And aside from that mga babayan, ay malaking bagay sa ating pong mga guro ito. Alam niyo mga bayan, isa rin po sa mga factors nito dahil nakakalungkot mang isipin because we are always listening dito po sa naging pahayag ng ating pong mga liderato na bigyang taas ang sweldo ng ating pong mga guro, bigyang halaga ang ating pong mga guro. However, until now ay ating pong mga teachers ay marami po sa ating mga guro ang lumalabas sa ating pong bansa at magturo sa ibang bansa, lumabas sa ating pong bansang Pilipinas at doon magturo sa ibang bansa dahil sa ang educational system and the way that they expand, they enhance their career ay nabibigyang halaga kaysa dito nga ikang araw sa Pilipinas. Kaya we're hoping and looking forward
for this information that our president was want to imply sa ating pong mga guro. Sana ay magtuloy-tuloy po ito dahil malaki pong bagay ito pong ang ating pong nais ng ating Pangulo. Kaya ang mga babayan, sa naging payag po ng ating Pangulo ay kanya pong iginiit na ang edukasyon ang nasa pinakatuktok ng mga prioridad ng kanyang administrasyon based doon sa State of the Nation address ng ating Pangulo kahapon. Kaya kasabay po dyan mga babayan ay ito po ay patuloy na pamumuhunan sa mga reforma, infrastruktura at mga programang sumusuporta sa mga mag-aaral at guro. Kaya binigyan din po ng ating mahal na Pangulo kahapon ang pangakong magpatuloy sa paglalaan ng pondo at suporta para sa mga inisyatibang layong itaas ang antas ng ating pong edukasyon sa bansa. Kabilang po dyan mga babayan, ito pong hamon sa learning recovery, lalo na po nakatapos lang ng pandemya at ipinahayag po ng ating pong Pangulong Marcos kahapon na hindi ititigil ng pamahalaan hangga't hindi natitiyak na lahat ng kabataan ay mayroong access sa dekalidad, inklusibo at makabagong edukasyon. This is what the government, this is what the president want us to happen, regarding po sa ating mga kabataan. Because we always know, na ikakala naman na natin na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. If their education ay hindi nagiging maayos at hindi nabibigay yung sapat na kakayahan at kaalaman at paghubog sa ating mga kabataan, our future ay hindi ito mararating. Ito pong rurok ng tagumpay na ating pong pinapangarap sa ating pong bansa. Dahil malaki po ang factors kapag ang mga kabataan ay nahubog po natin sa isang kaalaman o edukasyon na pinagtibay ng ating pamahalaan na siyang magiging daan para sa bago at maunlad na bansang Pilipinas. Ayan po mga bayan, tuloy-tuloy lang po tayo dahil while waiting po doon sa ating pong guest at meron pong technical difficulties. However, ay antabayanan po natin ito at tuloy-tuloy po tayo. Bihima-himayin po natin itong managing pahayag ng ating pong mahal na Pangulo regarding po sa kanya pong State of the Nation address kahapon. And aside from that mga babayan, ay binigyan pong pansin din ng ating pong Pangulo ito pong ang masusing pag-udit nito pong pagsusuri ng mga flood control projects na naisagawa simula noong nagsimula po ang kanyang administrasyon noong 2022. At isa po yan sa naging pahayag ng ating Pangulo kahapon. And this time, mga babayan, balikan po natin yan maya-maya. At ngayon po ay nasa linya na po natin ang ating pong guest this morning, ang ating pong commander ng 7th Civil Relations Group. Wala iba po yan kundi si Colonel Enrique G. Rafael, Philippine Army General Staff Corps. And live po natin makapanayam through VTC. Hello sir, magandang umaga po sa inyo. At ako po inyong lingkod, katropang Glenn Gulchan. At live po tayo sa ating programang Kumusta Pilipinas. Then, magandang umaga rin sa iyo. At magandang umaga rin sa ating mga pakinig. Yes sir. At on behalf po ng ating station manager, Colonel Francel Margaret Padilla, ay kami po ay taos-pusong nagpapasalamat na kayo po ay aming nakapanayam ngayon upang magatid ng impormasyon at especially update sa ating mga mandato na patuloy pong sinasagawa ng ating pong 7CRG, sir. Likewise, nagpapasalamat din ako at naimbitahan niyo ako bilang isang guest sa inyong palatuntunan at upang sa ganun ay maiparating natin sa ating mga tagapakinig, sa ating mga kababayan, lalo na dito sa National Capital Region, ang ating mga naging aktibidades at ang ating magiging future activities dito sa NCR. Yes, maraming salamat sir. And sir, kami po ay taos puso nagpapasalamat dahil ngayon pong araw pong ito ay isa pong magandang pagkakataon na kung saan ay maipaabot sa ating mga mamayang Pilipino, especially doon sa mga kababayan po natin na outside the National Capital Region, na malaman po nila ang mga hakbang na sinagawa po ng ating pong kasundalungan
dito po sa ating pong area of responsibility. Sir, para po sa kalaman ng ating pong mamamayang Pilipino, sir, can you give us an information regarding po dito sa mga naging aktibidades ng ating pong 7CRG in support dito po sa ating pong malawakang efforts ng ating pong AFP dito po sa National Capital Region, lalo-lalo po sa panahon ngayon na nating naranasan, sir? Yes, Glenn. For the past few months, nagkaroon tayo ng mga series of activities gaya ng mga pag-conduct ng Youth Leadership Summit. Last 17 to 19 May 2025, nagkaroon tayo ng Youth Leadership Summit dito sa Barangay Payatas, Quezon City. Dinaluhan ito ng more or less 40 participants. At ang layunin natin dito ay makapacitate ang ating mga kabataan, maturuan sila ng about leadership, ma-develop yung nationalism, upang sa ganun ay maging pakinabang sila sa kanilang community. At in connection with the celebration of Eid al-Adha, nagkaroon din tayo ng beef sharing last June 2025 dito sa area ng Pasay City, dyan sa Barangay UP Campus, dyan sa Barangay Commonwealth, Payatas, Navotas at saka sa Maharlika Village ng Taguig City. Then in connection with our celebration on the proclamation of Philippine independence, last 10 to 11 June 2025, nagkaroon tayo ng kinetic, static and kinetic display dyan sa Luneta Park. At kasama natin dito ang partners natin na galing sa iba't ibang major services. At kasama rin natin dito ang Philippine Coast Guard, Philippine National Police, galing dyan sa BJMP at saka PIDEA. Then last 11 to 12 this July, nagkaroon tayo ng project ensayo. At with that, nakapag-conduct tayo ng WILS, participated by more or less 50 youth from Valenzuela City. Bali, ang partner natin dito ay ang City DSWD. Ang layunin nito ay alam naman natin na ang Valenzuela ay isa sa mga binabaha tuwing mayroong bagyo o pagsusungit ng panahon. Kaya kinapacitate natin ang mga youth dyan sa Valenzuela para tumulong tuwing magkaroon ng pagbaha o typhoon dyan sa area. Kaya meron tayong mga subject matter expert para turuan sila pagdating sa disaster relief and rescue operation. Then water search, first respond, operation, so forth and so on. And of course, nagkaroon din tayo ng project ensayo. This is in connection with our celebration on our victory against China, in connection with the decision or arbitral ruling ng UNCLOS. Nagkaroon tayo ng symposium dyan sa Camp Aguinaldo High School. It was participated by more or less 400 senior high school students. And isa sa mga objectives natin ay para maipaabot sa ating mga kabataan, particularly ang ating estudyante, ang ating advocacy about West Philippine Sea. At isa sa mga na-discuss doon ay ang dapat tulungan tayo ng ating mga kabataan na ipalaganap sa ating mga kababayan na tayo talaga, Pilipinas talaga ang nagmamay-ari dyan sa West Philippine Sea. Yes, sir.
Isa rin sa mga na-discuss itong mga ICAD activities ng China. Isa sa mga layunin ay mamulat din ng ating kabataan at tulungan tayo na iparating sa ating mga kababayan na ang West Philippine Sea ay pag-aari ng Pilipinas. Then nagkaroon din tayo ng YLS dyan sa Barangay Bienteriles, participated by youth from Barangay Biente Reales ng Valenzuela. Ang partner naman natin dito ay ang SK Chairman ng Barangay Biente Reales na si Honorable Rafael Pamitan. And kasama rin natin dito ang mga graduates ng Regional YLS na kasama nating nag-facilitate. This was also participated by more or less 40 participants. And again, ang layunin natin dito ay i-capacitate itong mga kabataan pagdating sa relief and rescue operation. And of course, about dinevelop natin ang kanilang potential on yung kanilang leadership potential, and para ma-develop na rin yung kanilang nationalism para kasama natin na ipagtanggol ang ating bansang Pilipinas. Kasi kasama rin doon sa mga i-discuss is our advocacy on our West Philippine Sea. Yes, sir. And so far, yun yung mga series of activities na kinandak ng 7CRG. Yes, sir. Maraming salamat po, sir. And we are glad to inform the general public, especially po sa ating mga kapwa kabataan, na kung saan ay naging bahagi sir, from various areas ay mahigit ikangay daan-daang mga kabataan ng ating pong naging participants for all of the activities ng ating pong 7CRG. Sir, para po sa ating pong mga kabataan, especially doon sa mga hindi naka-join ng YLS. Sir, just to give a brief, sir, nito, na dahil napakalaga po na nabanggit po ninyo na we capacitate ang ating mga kabataan para sa ating malaking hangarin na maging kaagapan sila sa ating pong mandato ng ating Armed Forces of the Philippines, but also sa ating pong bansang Pilipinas. Sir, ano po ang mensahe mo po doon sa mga kabataan na ikangay kung sakali mang maging parte o maging bahagi o gustong maki-join sa mga aktibidades ng ating 7CRG, sir? Una sa lahat, ginagawa natin ito para din sa kanila, para din sa ating future. Kasi sila ang ating future. Yes, sir. Kaya palagi natin sinasabi, ang West Philippine Sea, our seas, our rights, our future. So, dapat maging aktibo rin ang ating mga kabataan sa pagtatanggol ng ating teritoryo, sa pagtatanggol ng ating soberenya, lalong-lalo na dyan sa West Philippine Sea. So, yun ang lagi nating pinapaalala sa kanila, na hindi kaya ng kasundaluhan lamang na ipagtanggol ang ating soberenya. Kailangan natin ang active participation ng ating mga kabataan dahil gaya ng lagi nating sinasabi na sila ang pag-asa natin, sila ang future natin, dapat ipagtanggol ang kanilang future. So, kaya natin sila kinakapacitate, dinedevelop, para maging kakampi natin sa pagpapalaganap ng ating advokasya. Yes, sir. Maraming salamat for all of these activities, sir. And sir, dagdag ko pa rin dahil, sir, na malaking papel ang ginagampanan ng ating kabataan, and you provided them a kind of training and enhancement for their skills and capability po nila. Sir, ano po ang naging pagtugon ng ating mga kabataan sa iba't ibang area sa napagandang programa na ibinigay ng 7CRG sa kanila dito po sa ating mga aktibidades na sinagawa, sir? Actually, very positive yung kanilang response. Gusto nga nila pag nag-conduct tayo ng regional YLS or
Regional Wireless gusto nilang mag-participate ulit. Yes, Kasi sabi nila ang dami nilang natutunan, marami silang magagandang experience at talagang lumabas yung kanilang leadership potential. Lalong-lalo na nung pinaranas din natin sila kasi dito sila sa Port Aguinaldo Elementary School na nag-training, then dinala natin sila sa Reserve Command, Philippine Army para sa kanilang marksmanship training. In-advocate din natin ang reservist component ng ating Armed Forces of the Philippines. In-advocate din natin ang ROTC program ng Reserve Command, Philippine Army. So marami sa kanila ang natuwa. Sabi nga nila, ganito pala ang maging maging sundalo. Ang sarap palang humawak ng M16 rifle. Pati yung pistol, pinasubok namin sa kanila kung paano ipaputok yung 9mm. So, tuwang-tuwa sila. Hanggat maaaring araw, gusto pa nilang i-extend yung kanilang training. Pero base naman sa program of instruction natin, hanggang 3 days lang talaga. Yes, sir. And gusto nilang sumali sa lahat ng mga activities na ikakandak natin. Hanggat maaari, kung mayroon tayong mga activities na kailangan natin yung kanilang participation, willing sila na tumulong yung ating mga kabataan. Yes, sir. We are thankful sir, sa aktibidades na ito and nakita po natin ang magandang ikangay pagtugon ng ating kabataan dahil nga na rin sa napagandang programa para po sa kanila. At sir, maraming salamat. Saludo po kami sa patuloy po ninyong effort for this. Ay naway patuloy pa pong may palawak pa ito para mas marami po tayo sir ng mga aktif kabataan pang mahikayat sa ating pong mandato. And sir, dagdag ko pa rin dahil ngayon sir ay napakalaki po ng ginagampanan ng ating 7CRG dito po sa National Capital Region dahil ang ating pong 7CRG ay nasa sentro ng ating pong ikangay ating bansa. And sir, matanong ko na lang dahil sa patuloy pong naranasan po nating pagbuhos ng ulan and patuloy pong pagbaha, sir, para po sa kailangan po natin mabend, do we have a kind of effort, sir, para po dito sa support sa ating pong mga ibang units dito po sa NCR para po dito sa pag-suporta sa mga babayan po nating nakaranas po nitong pagbaha at nasalanta nitong ating kalamidad, sir? Ang 7CRG, alam naman natin na yung manpower natin ay medyo limitado. Yes, sir. So, since inactivate din ng ating commander NCRCOM ang Joint Information Operation Task Group na kung saan ako yung kanyang dinesignate as a task force commander. Itong platform na ito nagagamit natin para sa pag-educate o pag-inform ng ating mga kababayan kung ano yung mga nararapat na gawin tuwing may sakuna, tuwing may bagyo, upang sa ganun ay mapaghandaan din nila. Yes, katuwang natin dito ang cyber component ng NCRCOM. Kasama rin dito yung dalawang CMO battalions, yung 11 at saka 12 CMO battalion, and yung ating Joint Intelligence Task Group. Yes, sir. So sila yung katuwang natin dito sa Joint Information Operation Task Group. So pag may mga darating na bagyo, may mga darating na sakuna, ang ginagawa natin ay magkaroon ng mga information education campaign or ipaalam natin, ipalaganap natin sa ating mga nasasakupan dito sa NCR ang mga nararapat na gawin upang mapaghandaan. And at the same time, kasama natin dito yung CMO Battalion sa mga relief operations. Very active sila sa pagsasagawa ng relief and rescue operation.
Yes, sir. Maraming salamat. Yes, sir. Coordination with the local government unit. Yes, sir. Itong information dissemination campaign, sir, ay malaki pong bagay sa ating pong mga mamamayang Pilipino, especially as isang awareness campaign para po sa mga kasalukuyang panahon na ating naranasan at ika nga sa maagap na paghanda na sasagawin ng ating mga kababayan. Sir, maraming salamat for intensifying this effort para po sa ating area dito po sa National Capital Region para po sa mamayang Pilipino. And sir, while we have may time pa po tayo, sir, gusto lang pong may tanong dahil ika nga, sir, nasa kalagitnaan na po tayo, sir, ng taon at ilang buwan na lang ay December na, sir. At ano naman po ang tinitingnan o nilulook forward ng ating 7CRG for this half year of our paglilingkod sa ating mga Pilipino, sir? Sa ngayon, Glenn, isa sa mga way ahead namin ay gusto naming institutionalize ang people's or yung federation ng people's organization dito sa NCR. Kasi base sa mga informasyon na nakakalap natin, marami tayong na-organize na people's organization, inorganize ng mga CSP operators. Kaya lang nakakalungkot dahil hindi na-sustain. Marami sa ating mga people's organization ang nagkawatak-watak pagkatapos ng CSP dyan sa area dahil siguro hindi na-address yes, yung isa sa mga issues and concerns nila. Kaya ang isa sa mga plano namin ay i-reorganize, i-capacitate ulit sila, then i-federate hanggang sa regional level. Yes. Uunahin namin dito sa Barangay Payatas ng Quezon City. Katuwang natin dito ang mga peace advocates natin, mga third party advocates, mga friends rescued natin, dating nag-organize diyan sa area. At initially mayroon na siyang na-mobilize, mayroon na tayong na-mobilize na more or less 250 na individuals diyan sa Payatas na willing. Ito kasi dati nilang minomobilize tuwing magkakandak sila ng rally, lalong-lalo tuwing may SONA. Na-prevent natin yung 250 individuals dyan sa Payatas na mag-participate dyan sa rally in connection with the 4th SONA of our President. Yes, sir. So, yan yung isa sa mga ipapilot natin. I-organize natin sila into people's organization, then ipifederate, then mag-organize kami ng yung tinatawag na community development team. Wow. Ito Yes, sir. community development team na ito ay magsisilbing bridge or link between our people's organization and our concerned agency or concerned local government units para ma-address yung kanilang mga issues or matugunan yung kanilang mga pangangailangan. Then of course, pag na-federate natin sila, magkakandak tayo ng capacity building seminar and workshop. Kasi isa sa mga dahilan kung bakit hindi nasusustain yung kanilang livelihood projects dahil kulang sila sa kaalaman kung paano i-manage yung kanilang livelihood project. So mag-i-invite tayo ng mga subject matter experts na galing dyan sa mga government agencies natin para turuan sila about leadership, financial management, bookkeeping, so forth and so on. Para nang sa ganun ay makapacitate din natin sila kung paano i-handle yung kanilang livelihood projects. Yes, so isa yun sa mga future activities natin dito sa 7CRG. Yung ma-institutionalize yung federation ng people's organization natin para hindi masayang yung effort. Yes, sir.
yan sa area. Yes, sir. We are very happy for that, sir. It's a strategic plan that will support doon sa ating pong mga kababayan na nasa mga ikangay laylayan na mabigyan tugon ito pong mga problema at issues po nila na kailangan pong mapansin ng ating pong pamahalaan. It's a kind of efforts that will help them na para mas mabilis ang aksyon ng ating pong pamahalaan. Sir, maraming salamat for this ikangay vision, and we are looking forward, sir, na ito po ay may sa katuparan po ng ating pong 7CRG through your leadership, sir, dahil napakalaki po nitong may sasagawa nito, sir, sa ating pong mga kababayan, lalo na po doon sa mga ikangay na kahiwalay-hiwalay ng mga people's organization natin, at mapag-isa po natin sila para po sa isang mas ikangay progresibong serbisyo sa ating pong mga kapwa kabataan, mga kapwa mamayang Pilipino na matugunan ito pong kailangan pong pangangailangan. Sir, maraming salamat for this information that will help sa ating mamayang Pilipino na maging aware sa napagandang mga programa at hakbang na sinasagawa po ng ating 7CRG. And this time, sir, we will ask you kung ano po ang inyong pong mensahe, especially po sa ating mga kababayan dito sa National Capital Region, sa ating mga kabataan, sa ating pong mamayang Pilipino na patuloy pong nagtitiwala sa mga programa na sinasagawa nating 7CRG and ang ating kasundaluhan, sir. Sa ating mga tagapakinig, sa ating mga kababayan dito sa National Capital Region, gagawin po namin ang lahat ng paraan para ma-attain namin yung aming mission para sa katahimikan at kaginhawaan ng ating mga constituents. And alam naman po natin na hindi kaya ng kasundaluhan o hindi kahit anong unit na nandito sa NCR, hindi mahirapan silang ma-attain or ma-achieve yung kanilang mission kung walang participation, walang active participation ang ating mga stakeholders. Lalong-lalo na ang ating local government units, itong mga local government agencies, hindi namin kaya na kami lang. Kailangan namin ang inyong suporta, kailangan namin ang inyong tulong para maisagawa namin at para mapagtagumpayan namin ang aming misyon dito sa NCR. Sa ating mga constituents, ginagawa rin namin ang lahat para matulungan din ng ating mga local government units doon sa kanilang mga programa para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ang tinatawag na sa laylayan ng ating gobyerno. Ang priority talaga namin ay ma-identify, matignan yung pinaka-depressed na area dito sa NCR. At yun ang isa sa mga area na kung saan lahat ng mga projects na gagawin natin, lalong-lalo na sa mga livelihood projects, sa pag-organize ng mga people's organization, hindi rin magtatagumpay yung ating pag-organize ng mga people's organization diyan sa mga depressed area kung hindi rin tayo susuportahan ng ating local government units. Yes. So sana po magtulungan tayo upang sa ganun ay magampanan natin ang ating responsibilidad para sa ating mga kababayan. Yes, sir. Maraming salamat po at kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyo pong pagbibigay ng pagkakataon na kayo po ay aming makasama sa ating pong programa upang maipaabot sa ating mga kababayan, sa ating mga mayang Pilipino ang mga panukala at mga aktibidades na sinagawa po ng ating 7CRG dito po sa National Capital Region. And sir, the last question, sir. Again, meron lang akong idadagdag. Yes, sir. Gusto ko rin hingin ang suporta ng ating mga kababayan na kung sana wag na nating suportahan itong mga makakaliwang grupo. Mm-hmm. Dahil isa sila sa mga nagpapahirap sa atin.
Kaya ang daming magagandang proyekto ng ating gobyerno na gustong ipatupad dito sa ating kalungsuran. Kaya lang na-prevent ito ng mga makakaliwang grupo. Kaya sana wag na tayong magpalinlang sa mga makakaliwang grupo na ito upang sa ganon ay makamit na natin ang ating matagal nang minimithi na katahimikan at kaginhawaan. So maraming salamat, Glenn, sa iyong pag-imbita sa akin. Yes, maraming salamat. Totoo po sa tunay na kailangan nating ilayo ang ating mga sarili, at huwag samahan ito po mga grupong ito na nagiging banta ng kapayapaan at kaunlaran ng ating pong bansang Pilipinas. So maraming salamat. And lastly, sir, meron po ba kayong nais batiin, nais pong pasalamatan? We'll give you time for that, sir. Of course, sa ating CRG Commander, Major General Oliver C. Makiling, sir, binabati ko po kayo. Sa ating NCR Commander, Brigadier General Makaambak, mga idol ko kasi ang mga ito eh. Yes, sir. Go ahead, sir. Pareho silang mga magagaling na leader. At sa lahat ng mga nakikinig, magandang araw po sa ating lahat. Yes, sir. Maraming salamat. At muli, sir, ako po yung katropang Glenn Gultian at sumasaludo po kami sa inyo, sir, sa inyong patuloy na serbisyo at dedikasyon sa ating pong bayan at sa ating pong mamayang Pilipino. Naway patuloy po yung gabi na pong may kapal sa inyong patuloy na paglilingkod sa ating inang bayan. Sir, maraming salamat po at mapagpalang umaga. Thank you. Alright, mga babayan, ating pong nakapanayam ang ating group commander ng 7th Civil Relations Group, CRS-IFP, sa panguna po ni Colonel Enrique G. Rafael, Philippine Army General Staff Corps. Patunay nga ng inyo pong 7th CRG dito po sa National Capital Region ay patuloy po ninyong maasahan. Alright, mga babayan, oras sa pulungan, ganap ng alas 10:54 na po ng umaga. At bago tayo magraranrahan, ay gusto lang pong batiin ang ating mga babayan at ang mga tropa na nakantabay sa ating Facebook Live streaming. Shout out kay Sir Marco U. Alday na nakatabay. Magandang umaga po. Shout out po sa mga One Gun Pilipinas, National Capital Region. Kasama niyo po kami sa inyong advokasya. Yan, maraming salamat sa One Gun Pilipinas sa NCR chapter. And also magandang morning kay Sir Julius Miguel Saludes, watching po from One Gun Pilipinas Hong Kong chapter. Now, maraming salamat. Alam niyo, babayan, the One Gun Pilipinas ay talagang patuloy pong kaagapay po natin yan. And we are grateful for them for the support na binibigay po nila sa atin. And then also, happy morning kay Sir Ray Revamonte na nakatabay, katropang kay Sir Ray Revamonte. Sir, magandang umaga po. Kay Doc Ray Revamonte na nakataway. Katropang Glenn, good morning at sa lahat ng listeners ng programa. Maraming salamat. Kay katropang Bev Tanyete, good morning kay kumpare ko, kay Nicolas Cage. Magandang umaga. And kay Sir Julius Miguel Sanchez Saludes, good morning po, sir. Mabuhay AFP Radio at buong Armed Forces of the Philippines. Shoutout po sa One Gun Pilipinas. Kay Sir Jimmy Santa Rosa, good morning AFP Radio. Shoutout One Gun Pilipinas, NCR and Tondo Chapter. Magandang umaga po sa inyo. At magandang umaga rin kay Seti Luna Salem Castillon. And always watching, support from One Gun Pilipinas. Mapagpalang umaga po sa inyo. And also kay Sir Wilson Balduza Bazelizo. Sir, magandang umaga. Mapagpalang araw po sa inyo sa inyo pong patuloy na pag-aantabay. Alright, mga babayan, maraming salamat po sa mga tropa. Susunod na po ang programa ng Department of Labor and Employment dito po sa Armed Forces Radio. Antabayanan niyo po yan at ating pong bibigyang pansin ang mga programa at mga panukala ng ating Department of Labor and Employment sa ating pong mga manggagawa. Huwag na huwag kayong maalis o huwag na huwag kayong mawala. Ito po ang programang Kumusta Pilipinas at susunod na po ang programang Doles sa Armed Forces Radio. Maraming salamat po at mapagpalang araw. Ating pakinggan ang mga impormasyon at balita sa kasalukuyang kaganapan sa ating bansa. Dito sa programang Kumusta Pilipinas? Hosted by Major Mark Anthony Cardenosa, Philippine Army.
and Airman First Class Glenn Guljan. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, dito sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ito ang DWWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.